Alright mga devs, so eto na tayo sa ating specification ng ating software development na computer specs. So ginawa natin tong video na to for the sake of understanding how we can set up computers para sa ating software development. So when we say software development, it requires talaga heavy hardware specification. Kailangan medyo maganda yung setup ng computer para magamit natin siya for software development, like Android Studio for emulation ng Android application, machine learning, at yung AI, no? AI integration. So hindi basta-basta pagsi-setup o pagbili ng computer pagdating sa machine learning. Kailangan mayroon tayong konting background, at least kung ano yung halaga ng graphics card and even yung ating motherboard and also yung ating processor. No, at this time, pakita ko muna sa inyo kung bakit ito yung pinili natin. GeForce RTX 3060. So, malamang may magsasabi, bakit hindi na lang 4070? Same naman, RTX din naman yun. 5060, no? So, mas mahal sila. Yun ang pinakamabilis na sagot. Mas mahal sila. And some of the 5060 RTX and even yung ating RTX 4060 or 4070, sometimes yung gigabyte na available is 8 gigabyte lang. So, kinonsider kagad natin itong 12 gigabyte ng 3060 kasi mahalaga para sa machine learning ang 12 gigabyte o mas mataas pa. No? Kasi kailangan mo siya i-train, no, na mas mataas yung VRAM o yung video graphics RAM natin. So, ito yung kasama na sa ating GPU dito sa ating graphics card, kasama na yung 12 GB. So, hindi na siya kailangan kumuha mula doon sa ating motherboard. Okay? So, bakit hindi RX? Bakit hindi AMD? No, kasi, siyempre, meron tayong mas mura na mga graphic card, yung AMD RX 6600, 70 series, no, yung matataas na 7000 series, is because yung isa dapat nating tingnan. Usually, kapag tayo ay gamer, tinitingnan kagad natin, di ba, yung mga additional features. No? Like ito, makikita natin. Meron second gen ray tracing, third gen tensor cores, no? Meron tayong DLSS. Yan, so usually yan yung tinitingnan natin pag tayo ay magi-games, no? Kung gusto natin gamitin sa for games. Of course, itong 3060 ay pwede na talaga for many games, no? Pero ang kailangan nyo makita dito is itong TensorFlow. Tensor Cores. Third gen Tensor Cores. Para saan ba to? No, kung titingnan natin, may konting explanation dito, no, sa ating specs. New Tensor Cores massively boost gaming performance with DLSS and enable new AI, capabilities. So, maraming mga video card na wala itong Tensor Cores. At isa pa na wala sa ibang video card ay yung CUDA. No, meron kayong mapapansin sa specs, lalo na sa technical specification, meron niyang CUDA. No, yung CUDA. No, napakahalaga ng Tensor Cores para sa machine learning. No, kung gusto niyo mag-train ng mga images, etc., AI, no, AI capabilities, kailangan nyo ng Tensor Cores. So, dito, hindi sinabi kung ilan, pero makikita nyo sa technical specification sa website nila kung ilan, no, yung tracing cores, Tensor Cores, CUDA, yan yung wala sa mga AMD graphics card. Although ang mga AMD graphics card, mabibilis talaga sila, mas mabilis sila sa 3060. Ang problema, hindi nila binigyan ng, sabihin na natin na importansya, yung machine learning. Kasi yung users, normally, ang binibili ay para sa games. But if we are going to do software development, no, lalo na app development, mobile application, kung gagawa tayo, dapat yung ating video card, unang-una sa lahat, dapat ay ready for machine learning, AI, at higit sa lahat sa Android application at iba pa. No? So, napakaganda na dapat i-research nyo muna ang bibili nyo in regards to software development kung ano pinakamagandang graphics card.
So, yan yon. Okay, so yan ang isa sa mga recommendation ko, 3060. At itingnan nyo mabuti rin kung halimbawa kumuha kayo 5060, dapat ay mataas ang VRAM. Dapat 12 GB pataas. Kasi pag 8 GB lang, although yes, gagana yon, pero pag marami ka nang ititrain, no, sa machine learning, medyo kukulangin yung 8 GB. So, malaking difference din yun. 4 GB din ang difference. Alright, so yan yung una nyo i-consider. Dapat ang inyong video card ay may AI capabilities at pwede sa machine learning. Kapag hindi, well, pang gaming lang, no? Usually pang gaming. So, sa panahon ngayon, kailangan maging practical tayo. Bibili ka na rin naman ng mahal at gusto mo rin naman ng coding, programming, software development. So, best is pumili ka talaga ng magandang video card. Okay, so yan ang isa sa aking setup. Pero siyempre, marami tayong pagpipilian. Basta tingnan nyo lang kung alin yung pwede sa machine learning at best for software development. So, meron tayo ngayon, at this time, meron tayong motherboard na ang model ay B650. 650 ang latest ngayon o mas mataas pa para sa AMD. Ito ay AMD Ryzen ito. No, so, yung processor na ilalagay dito ay for Ryzen. At ito yung pinaka-last na, sabihin na natin, model para sa AM4. Kaya kung titingnan nyo, may nakalagay AM4. Ibig sabihin, ito na yung last na pin configuration AM4. So, ngayon, AM5 na at this moment of recording. So, pinili ko siya kasi ang gagamitin natin is Ryzen 7 5700X. 5700X. Yun ay ilalagay natin dito. No? So, hindi ko masyadong priority yung mga LED. Hindi ko yan masyado priority kasi hindi siya ganun kahalaga pagdating sa software development. But, of course, kung gusto niyo ng aesthetics, gusto niyo ng maganda itsura, may maraming kulay, umiilaw, so maganda itong gamitin. No? Itong may Aura Sync. Pero, I doubt na gagamitin ko yan kasi masakit minsan, para sa akin, no? Masakit sa mata pag sobrang ilaw, pag marami kang ginagawa sa computer, tapos nakikita ng mata mo yung maraming ilaw, sumasakit ang ulo ko sa akin, ano? Yan. So, kagandahan din dito, meron na siyang Wi-Fi, no? Yan. Wi-Fi 6 na siya. Tapos, so, mahalaga din dapat tingnan ninyo kung PCIe 4.0 ready. No, kasi pag 3.0 lang yan, magkakaroon kayo ng incompatibility issue with your graphics card. So, siyempre, mas older model na yun, mga 3.0. Pero, may kita nyo, dito 4.0. So, may kita nyo yan dyan. Yan, no? PCI Express Gen 4. No? So, okay. Ayan, so, ang magusto ko lang dito sa, ano na to, sa motherboard na to is, hindi siya ganun kalaki, and of course, hindi naman sobrang grande. No, simple lang siya at mapapagana niya ng maayos yung ating graphics card at yung ating CPU na Ryzen 7. So, sige, buksan natin to. Okay. Yan. So, meron siyang antena. Ito yung antena niya para doon sa Wi-Fi niya. Then, of course, yung laging kasamang CD. Ayan. No? So, nakalagay na dito yung ating processor. So, kung hindi nyo nakikita, yan nakalagay, AMD Ryzen 7 5700X. So, bakit yan yung pinili ko? Bakit hindi Ryzen 5 o kaya ibang model o kaya yung AMD 5 na socket? Kasi una-una, bukod sa mura, mas mura ito talaga, is pwedeng-pwede na to for software development. So, ang target natin is for software development, for machine learning. Of course, mas maganda yung AM5. Kung may budget kayo, yun na lang, bilhin natin yung AMD5. Pero as of now, hindi ko naman kailangan na sobrang lupit na computer. Basta smooth sa ating Android Studio, emulation, sa mga machine learning projects natin, AI. So, okay na to. No? So, dalawa yung kanyang SSD port para sa ating NVMe. No? So,
kailangan i-consider nyo rin kung anong klaseng NVMe yung ilalagay nyo dyan. So, sige, sarado ko lang muna to. Yan. So, kailangan mag-match siya. Kasi may babasahin tayo sa ano na yan, sa part na yan. Ito yung ating NVMe. So, pinili natin MP44 ng Team Group. L siya ay 500 GB lang. Kung papansinin ninyo, meron nakalagay dito PCIe Gen 4 times 4, no? Gen 4. So, siyempre, kung Gen 3 yung nabili nyo, or 33 nakalagay dito, ibig sabihin po, gagana pa rin siya sa board. Kaya lang, mas mabagal, no? May konting, ito ay mayroong mas upgraded, no? Upgraded siya. So, konti lang naman difference doon sa MP33. Okay? So, tingnan nyo lang yung Gen 4 times 4 o yung Gen 4. So, dito, kailangan ay makita natin yun. So, dapat ay nakalagay din dito is Gen 4. So, nasa na yun? CPU chipset. Okay, storage. Ayan. So, ayan, meron tayong PCIe 4.0. Ayan. So, pwede rin na 3.0. Ayan. So, tingnan nyo kung mag-match yan. Ano? Okay. So, marami pa kayong mababasa dyan in regards to your specification dito sa specific na model na to. Okay. Ayan. So, dapat ay match sila. And then, of course, yung ating memory. Kung may makikita kayong itong ating 3600, yung clock niya, okay, mas maganda kasi usually 3200 lang nakalagay. Pero dito 36. So, ibig sabihin ay yung clocking speed niya is much better, no? So, ito lang available, may RGB, okay? So, okay lang sa akin kahit walang RGB, hindi naman ganun ka-importante sa akin yan, ano? Maganda siya for display. Pero sa akin, more on is work. Trabaho talaga. So, dito makikita nyo, iba pang mga specification ng ating RAM nito. So, of course, kailangan i-consider nyo rin yung inyong power supply. Okay, so, pinili natin yung medyo mura lang, yung Deepcool. Deepcool ang brand nito, no? So, 600 watts. Okay, mayroon siyang 80 plus rating, tsaka may mga certification siya. So, bakit 600 watts lang yung ating kinuha? Bakit hindi 750, 650, 800, 1,000? It's because ito lang naman yung malakas kumain dyan, itong ating graphics. No? So, according to specs, ito ay 170 watts ang kain niya. Okay, so mayroong multiplier o sabihin natin calculator sa website ng MSI. No? May mga calculator doon. No? Pwede nyo i-calculate kung gaano kalakas na power supply ang kailangan nyo, yung PSU, no? So, pag kinalculate nyo yung 170 watts plus yung mga small wattage na gano'n, plus yung sa ating CPU na 65 watts, o sabihin natin gano'n, so, hindi siya aabot talaga ng 600, no? So, around nasa 400 lang siya watts, yung total niyan, no? And kasama na yung fans, okay? So, mga nasa 400 yan. Plus, yun nga, plus yung mga iba pang mga gusto nyo ilagay. So, 600 is over, na siya, yung kumbaga, safe, nasa safe wattage na siya, no? 600 watts. So, kung 400 lang ang consumption, bibigay nito 400 watts lang din for the, para sa supply niya. Well, kapag tumataas, marami tayong nilalagay, no? So, tataas yung wattage. So, mas malaking power supply capacity o rating ang kailangan nyo. Pag marami kayo nilalagay, mga cooling stuff, yung mga water cooling, no? Kung ano-ano pa ilalagay nyo pampaganda. So, once na sinasaksak nyo yan sa power supply, sinasaksak nyo dito, gumagamit siya, nagkukonsume siya ng power, ibig sabihin tumataas yung rating ng wattage na kailangan yung power supply. So, kalimitan dito nagkakamali yung ibang nag-assemble kasi naglalagay sila ng mga imumurahin, 500 watts, tas walang brand, 600, 750, walang brand, hindi branded, tas hindi siya true rating, wala siyang ganito, oh. Yan, dapat meron tayong ganyan.
meron certification, no? So, kailangan may certification kasi ibig sabihin ay dumaan siya sa testing, no? So, may mga testing na ginagawa para diyan. Kasi kapag bumigay ang inyong power supply, pwedeng masira ang motherboard or video card. So, o kaya kinukulang siya ng supply. Ang consumption, total consumption nyo, ang dami nyo nilagay, may liquid cooling pa kayo, etc. etc. No, ang lalaki ng mga fan na nilagay nyo, tapos ang nilagay nyo power supply 600 lang or sabihin na natin 500. So, kakapusin to ng power na para i-supply sa kanila. Pwedeng ito lang ang masira, pwedeng masira yung ibang parts. So, make sure na calculated ninyo yung mga ilalagay nyo. Sa akin, hindi ko na kailangan ng mga water cooling, liquid cooling para sa software development. Kung gusto niyo naman maganda at maporma at marami naman pera, pwede yon gawin doon. Okay, pwedeng gawin. Alright, so sa akin lang, para lang sa software development, para sa Learn Computer Today. So, isa ito sa mga kailangan i-achieve natin kasi we are also considering, no? Kasama sa ating training, yung machine learning and also AI. Isasama na natin siya sa ating software development. Okay, so ito lang muna. At ipapakita ko sa inyo yung case. Siguro pag tapos na-assemble ko na siya. So, simple lang yung case. Hindi naman mamahalin. Simple lang. Para lang sa ating software development. Alright? So, sige, dito na lang muna. Magkita tayo sa sunod na topic. Bye po.